Bago ngayong gabi, 4 ang nasawi sa pagsalpok ng van sa isang truck sa Basay, Samar. Pinatawan ng LTFRB ng 30-day suspension ng operator ng van. May report si Von Aquino. Dumiretso sa likod na nakaparadang 10-wheel truck ang van na yan na matuli ng takbo sa Basay, Samar nitong Martes. Sa lakas ng pagsalpok, lumusot at nahulog mula sa bintana ang isang pasahero. Nakatayo pa siya habang bumaba ang isang kasama niya mula sa van at iika-ikang naglakad. Pero ang 4 na iba pang sakay ng van kabilang ang driver nito nasawi sa aksidente. Ayon sa rescuers, mula Borongan City ang van at patungong Tacloban City nang maaksidente. Ayon sa Land Transportation Franchise and Regulatory Board o LTFRB, nagbigay na ng tulong pinansyal ang operator ng van. Suspendido ng 30 araw ang lahat ng units ng operator na kabilang sa prangkisa ng naaksidenteng van. Yan ay habang gumugulong ang investigasyon at compliance verification process. Ni-require din ng LTFRB ang operator ng van na isailalim ang lahat ng driver nila sa drug testing at dumalo ng road safety seminar. Inutusan din ng ahensya ang operator ng van na ipa-inspeksyon ang lahat ng kanilang sasakyan para matiyak ang roadworthiness ng mga ito. Wala pang pahayag ang operator. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umani ng samut-saring reaksyon ng mga pahayag ni Senator Robin Padilla tungkol sa depression at mga kabataan. Sabi ng isang eksperto, tila binabaliwala at minamaliit ng senador ang karanasan ng ilan. May-report si Danuting Kungko. Ang mga bata po ngayon, sad to say, huwag kayong magagalit sa akin. Ako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Mabigat ang mga binitiwang salita ni Senador Robin Padilla sa pagtalakay sa panukalang iban sa social media mga kabataan, gaya ng ginawa sa Australia. Sa pagdinig, nabanggit din ni Senator Raffy Tulfo ang dumaraming kaso ng self-harm sa mga kabataan dahil sa cyberbullying. Pagkumpara ni Padilla, Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun kung ano yung depression. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. ang mga pahayag na yan umani ng samut-saring reaksyon online. May mga pumabor gaya ng nagsabing mas madali raw sumuko ang mga kabataan ngayon. May mga tutol din at sinabing iba-iba naman ang pinagdaraanan ng bawat isa. Ang mga nakausap naming kabataan tila nais itama ang mga sinabi ng senador. Grabe mahina agad. Siguro naman at that time before, nung panahon nila, hindi siya nadadiagnose. It's not a sign of weakness. It's also a sign of strength because the fact that you are opening about your vulnerability. Para sa isang sociologist, ang komento ni Padilla tila pagbaliwala at pagmamaliit sa karanasan ng ilan. He also erases the other identities and demographics that do experience depression. It's very dangerous, especially when we are just typifying one specific sector of the population as weak. Ang depresyon pwede raw maranasan ng kahit sino, anumang edad o estado sa buhay. Minsan dulot daw ito ng neurochemical imbalances o iba pang kondisyon. At minsan nakaapekto rin ang ginagalawang lipunan. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Padilla. Pero sa kanyang post sa social media, sinabi niyang ang sobrang pagkababad sa digital space at social media ng mga bata ay maaaring magpahina sa kanilang emosyon at pakikipag-ugnayan. Ang mga progresibong bansa na nauna raw sa digital age ay bumabalik sa basics at pinahahalagahang muli ang personal na ugnayan, dapat tayo rin. Sabi pa niya, kung gusto raw makatulong sa mga kabataan, aksyonan daw ang mga datos at hindi ang kanyang sinabi. Danuting Kungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hinuli at tiniketa ng 5 ambulansyang iligal na dumaan sa EDSA busway. Nang silipin ng isa sa mga ambulansya, walang anumang medical equipment sa loob nito. Ang mga upuan, nakaporma ng mala-ordinaryong shuttle o pampasaherong van. Umamin ng driver na ginagamit ang van bilang service vehicle ng mga pasaherong magpapacheck up lang sa ospital. Muling nagpaalala ang otoridad na eksklusibo para sa mga otorisadong bus ang EDSA Bus Carousel. Pinapayagan lang dumaan ng mga ambulansya kung may aktwal na pasyente at dispatch order sa gitna ng emergency response. 20 milyong piso na ang patong sa ulo ng negosyanteng si Charlie Atong Ang na tinutugis pa rin dahil sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ngayong araw, hinalughog ng NBI ang 2 bahay ng kanyang anak sa Makati.
May report si John Consulta. Sinuyod ng NBI ang dalawang bahay na ito sa isang exclusive subdivision sa Makati. Ang mga bahay, pagkamay-ari ng anak ng negosyanteng si Charlie Atong Ang na wanted sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Gumamit pa ng drone para mabantayan kung may tataka sa likuran ng bahay, pero bigo pa ring mahanap si Ang. Bago yan, hinalughog na ng mga otoridad ang bahay ni Ang sa Mandaluyong at Ari-Arian sa Sinaloan, Laguna. Ngayong araw, binalikan ng mga otoridad ang farm sa Laguna. Dahil di pa rin mahanap si Ang, itinaas na ng DILG sa 20 milyong piso ang patong sa kanyang ulo. Kung tinatanong kung saan nanggagaling yan sa mga confidential funds provided to the PNP at saka sa DILG. Walang walang GPP atos dito totoong tao babayaran namin dito. This would actually attract more informants to participate and cooperate. Ang sino man makapagtuturo kay Ang, kailangan tumawag sa PNP CIDG. At para maklim ang pabuya, kailangang i-present ang ginamit na SIM card sa pagtibre. Pagtiyak ng PNP CIDG, walang makakaalam sa pagkakakilanlan na magtuturo kay Ang. May 3 warrant of arrest na si Ang mula sa mga korte sa Santa Cruz, Laguna, Lipa, Batangas at kahapon lang mula sa San Pablo, Laguna. Para ito sa kasong serious illegal detention at kidnapping na may kinalaman sa pagkawala ng master agent na si Ricardo Lasco na nakitang dinampot ng mga armadong lalaki sa kanyang bahay sa San Pablo, Laguna. Wala pang pahayag ang kampo ni Ang ukol sa bagong arrest warrant. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Parami ang mga Pilipinong domestic helper na nagpapalit ng career at nag-aaral maging caregiver. Ayon sa Department of Migrant Workers, malaki ang demand sa Pinoy caregiver sa Middle East at Europe. May report si JP Soriano. Blow, 1, 2, 3, 2. Blow, 1, 2, 3, 4. Ito ang pinagkakaabalahan ngayon ng dating domestic helper sa Saudi na si Bernalyn, ang TESDA Caregiving Course. Pag naipasa niya kasi ang kurso, tiyak na ang pagkakaroon niya ng NC2 o National Certificate 2 na magiging susi niya sa paghahanap ng trabaho abroad bilang caregiver. Ang mga mali itinatama ng trainer dahil sa tunay na emergency, walang take 2. Saan paharap? Palayo sa'yo? Paharap po sa akin. Kailangan paharap sa'yo? Para po makita ko yung Okay, face. kung magpapamit siya. Kwento ni Bernalyn, mahigit 20,000 pesos ang sahod niya sa Saudi noon. Nakaranas din daw siya ng pang-aabuso sa unang employer. Pero kalaunan nakalipat at inalagaan ng isang lola. Ito raw ang naging inspirasyon niya para mag-aral ng caregiving. Kung kung mag-caregiver ka, pwede kang mag-upgrade. Pwede kang magtrabaho as a nurse aide someday. Parami na rin po ng parami ang mga dating household service workers o domestic helpers na nag-aaral ngayon ng caregiving. Ayon po sa Department of Migrant Workers, puspusan ang ginagawa niya ng pagsasanay sa mga kababayan nating dating nagtrabaho bilang DH para makapag-aral ng caregiving, makapaghanap ng trabahong may mas malaking sahod, mas malaking benepisyo at dagdag proteksyon. Nakikipag-usap na ang gobyerno ng Pilipinas sa ibang bansa na tutulong para sanayin ang mga dating domestic helper na maging lisensyadong caregiver o nursing aide. Croatia, Slovenia, and now again we are engaging receiving countries in the Gulf states. Noon uso si Canada talaga ang target. Ngayon, nagsimula lumabas ang Japan, sila. Tapos si Australia, New Zealand. Ngayon, yung Europe, marami na umaangat na talaga na, sige, domestic work ako before, mag-caregiver ako. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 na i-disqualify ang 3 abogado ng mga biktima. Pinapa-disqualify nila sina Joel Butuyan, Gilbert Andres at Nicolene Arcena dahil sa tinatawag nilang pagiging impediment to representation ng mga abogado at umano'y conflict of interest. Meron nilang professional relationship sina Butuyan at Andres kay Arcena. Ang koneksyon umano ay gumagawa ng impresyon ng pagkiling na maaring makasira umano sa integridad ng proseso. Sabi pa ng kampo ni Duterte, may mga bagay na hindi nila ipinaalam ang mga abogado sa pre-trial chamber. Pinarevoke nila ang appointment ng 3 common legal representatives for any admitted victims o CLRV at hiniling na agad suspendihin ang kanilang access sa case record. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang mga binanggit na abogado.
Pwede naman daw katawanin ang mga biktima ng counsel mula sa Office of Public Counsel for Victims. Nakaranas ng malakas sa pag-ulan na may kasamang yellow o hailstorm ang ilang lugar sa Mindanao. Sa South UP Maguindanao del Sur, singlaki ng butil ng mais ang mga bumagsak na yelo. Tumigil ang malakas na ulan makalipas ang ilang minuto. Guys, oh! Nagka-hailstorm din sa Arakan, Cotabato. Ayon sa Pag-asa, posible ang hailstorm o pagulan ng yelo kapag may intense thunderstorm. Ang mga patak ng tubig sa loob ng ulap ay nagiging hail o maliliit na butil ng yelo dahil sa lamig. Allison Shipping na may-ari ng lumubog na MV Trisha Christine 3 nais pasambahan ng kasong kriminal ni Senador Raffy Tulfo. Murder ang inirekomenda niyang ikaso bukod pa sa mga isinampa ng kasong administratibo. Bukod dyan, gusto rin pakasuhan ni Tulfo ang 18 nakaligtas na crew member dahil hindi umano nila tinulungan ng mga pasahero. Pag-aaralan daw ito ng Department of Transportation. Kampo ni dating Senador Bong Revilla, nagulat na siya na lamang ang natirang respondent sa reklamang plunder dahil naging state witness ang iba. Kapwa respondent noon ni Revilla sa reklamo sina dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH Engineer Gerardo Polencia at iba pang hindi nakikilalang personalidad. Ayon sa tagapagsalita ng DOJ, may sinusunod na proseso para maalis ang isang respondent sa reklamo. Question din ng kampo ni Revilla kung paano mapatutunayan ang sabuatan. Para madamay siya, kailangan may conspiracy sa iba. Kasi kung titingnan niyo lang yung mga dokumento at yung asalaysay, hindi masasatisfy yung requisites ng plunder. As to the claim that of the Revilla camp that because of the discharge of the state witnesses, hindi na po pwedeng ma-establish na may conspiracy, hindi po accurate yon because the allegations of conspiracy by the NBI will still have to be thoroughly discussed by the prosecutors in the resolution. Sabi naman ng Prosecutor General, kung naniniwala ang tagapagsalita ni Revilla sa sinasabi niya, dapat niya itong talakayin sa counter affidavit at hindi sa media. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Buwis buhay ang pag-uwi ng ilang estudyante at magulang sa barangay Campo 4 sa Talisay City, Cebu. Sa video nakuha noong Lunes, dumaraan sila sa dalisdis ng bundok na katabi ng rumaragas ang tubig ng Mananga River. Takaw landslide pa naman ang bundok. Matagal na raw ipinagbabawal ng barangay ang pagdaan doon pero no choice ang mga residente dahil nasira ng mga nagdaang bagyo ang hanging bridge. Pinabibilis na ng LGU ang proseso sa mga dokumento para masimulan na ang pagpapatayo ng bagong tulay. Wynonna Collins in her short hair era. It's giving girl boss ang vibes ng ex-Kapuso PBB Celebrity Collab 2.0 housemate sa kanyang new look. Bunso ni na Drew at Iya Arellano na si Anya Love, 1-year-old na. Ginawan siya ng cake ng mga kapatid na sina Primo, Leon at Alana. Sweet gigil naman ang gift ni Astro. Happy birthday, ding ding. Dawson's Creek star James Van Der Beek pumanaw sa edad na 48 dahil sa colon cancer. Nagpaabot ng pakikiramay ang ilang Hollywood celebrities, kabilang ang co-star niya sa serye na si Katie Holmes. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinakamababa sa nakalipas sa 2 dekada ang bilang ng mga Pilipinong nagsabing sobrang masaya sila sa kanilang relasyon. Sa November 2025 survey ng Social Weather Station, 46% ng adult Filipinos ang nagsabing very happy sila sa kanilang buhay, pag-ibig. 40% naman ng mga romantic couples ang nagsabing may isasaya pa sila, habang 14% ng Filipino adults ay mga single. At kung sawa na sa nakasanayang dinner date, i-soft launch na ang inyong creativity sa mga artsy activities this Valentine's. Pusuan na yan sa report ni Oscar Oida.
Valentine's is just around the corner. At sa mga gustong makipag-cool off muna sa dinner date and flowers, this is the right time for something new. First on the list, perfume making. Sa isang mall sa Parañaque, pwedeng gumawa ng sariling signature scent. Perfect sa mga mahilig sa pabango at sa mga gustong mag-iwan ng amoy na di malilimutan. Pipili ng 3 scents na babagay sa inyong personality. Titimbangin at paghahaluin ang ingredients. At sa loob ng 10 minuto, may personalized perfume ka na. This is the perfect date ideas, creating yung perfume together. Perfect gift din para sa mga mag-boyfriend and mag-girlfriend po. Ideya ito ng chemist na si MJ na nag-aral pa sa China. Bata pa lang ako, mahilig na talaga ako sa perfume. Pinag-aralan ko siya, create memories together, then create your own bottle for your loved ones. Pwede nyo ring sabay hulmahin ang inyong relasyon at ang iba't ibang ceramics sa isang cafe sa Katipunan, Quezon City. Gamit ang traditional pinch method, mano-manong bubuuin ang pot, mug, bowl o plate. Pagkatapos hulmahin at pinturahan, iiwan muna ang artwork of love sa pugon. After 12 weeks, ipapadala na ang inyong finished ceramic piece. You guys will get to know each other a lot. It's a good way to discover something new about your partner. Soft launch ng creativity? Why not? Kung ready na kayo sa medyo action-packed date, try niyong rug tufting sa Marikina. Gamit ang rug tufting gun, susundan lang ang napiling disenyo at pattern hanggang sa mabuo ang inyong obra. No worries sa mga beginner dahil may gagabay na instructor. It doesn't really have to be na artistic ka. You just have to be open and willing to have fun. Sa loob ng 4 hanggang 5 oras, mabubuo at mauuwi ang ginawa niyong rug. Thoughtful piece na talagang pinaglaanan ng oras at effort. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.